Ayan, isang mapagpalang gabi po. Gabi ba? Hapon pa lang na. Ayan. So, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Handa ka na bang kausapin ng Panginoon sa hapong ito? Ayan. So, sige po. Pinamagatan ko po ang mensahe na ito na pagsamba. Pagsamba po. Ano ba ang ibig sabihin ng pagsamba, mga kapatid? Ano ang ibig sabihin ng pagsamba? Ang ating pong text ay nasa Roma chapter 12, verse 1 hanggang 2. No? So, bago ko po basahin yan, kayo ba, ano ba ang ibig sabihin sa inyo ng pagsamba? Ang pagsamba ay para sa Diyos lamang. Hindi pwedeng ibigay yan sa tao. Hindi pwedeng ibigay yan kahit kanino. Hindi pwedeng ibigay yan sa asawa. Hindi pwedeng ibigay yan sa trabaho. Hindi pwedeng ibigay yan sa pera. Ang pagsamba ay para sa Diyos lang. Pangalawa, alam nyo ba na ang pagsamba ay ang isa sa napakataas na dahilan bakit nabubuhay tayo? Ito ay dapat na bahagi ng buhay natin, yung pagsamba, mga kapatid. No? At ang pagsamba ay ang pinakamataas, pinaka-karapat-dapat, mga kapatid. Isipin nyo na ang pinaka na dapat tanggapin ng ating Diyos sa buhay natin, mga kapatid. No? So, ito po yung pagsamba. Pagsamba kung sino ang Diyos. Iba po kasi yung papuri at pasasalamat. Yung papuri at pasasalamat, yun yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Maaari niya blessing, pinagaling ka, binigyan ka ng mabuting bagay ng Panginoon. Pero ang pagsamba ay kung sino ang Diyos, mga kapatid. So, sige po, tingnan muna natin, no? Sige, bago ko po basahin, no? Tingnan muna natin, no? Tingnan muna natin yung napakahalagang dahilan. Napakahalagang dahilan bakit nais ng Diyos maunawaan natin. Yung tinatawag na pagsamba, no? Yan po ay nasa John chapter 4 verse 23 to 24, no? Ano po ang sabi diyan? Ang Diyos po ay naghahanap po talaga. Naghahanap ang Panginoon na mga tao na sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, no? Naghahanap ang Diyos, mga kapatid. Pangalawa, pagsamba na hindi lamang ito sa lugar, katulad ng ginagawa natin. Hindi lang ito nakakulong dito sa pagsamba. Kaya nga mamaya patuloy natin titingnan. Ano ba yung pagsamba na gusto ng Panginoon? Pero ito po ay bahagi ng pagsamba. Ha? Ito po ay bahagi ng pagsamba. Pero merong nais ang Panginoon na ipakita sa atin, no? Sa ano yung pagsamba na yan. So, mga kapatid, napakahalaga na ito ay maintindihan po natin, no? Itong tinatawag na pagsamba, mga kapatid. At doon, no, makikita rin natin doon sa John 4:23-24, pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ano po ba ang ibig sabihin diyan? Ang ating buhay
no, ang ating buhay na naaayon sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Ang ating buhay ay umaayon. Namumuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Panginoon. No? At pagsamba na nais ng Panginoon. Hindi pwede na sa nais lang natin, mga kapatid. No? Sa nais lang natin. So, sige, no? Basahin po natin yung nasa Roma chapter 12, verse 1 and 2. Sige po, saglit po tayong tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ang sabi po dyan, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba. Verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman niyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Saglit po tayong manalangin. Father God, muli po kami naghahandog ng papurit, pasasalamat sa iyong mga salita, Panginoon. Salita mo, Panginoon, na nagtuturo ng buong katotohanan. Salita mo nagtuturo, paano nga ba, Panginoon? Paano nga ba sumamba sa iyo, Panginoon? Dalangin po namin ang patuloy na tulong, patnubay ng banal mong Espiritu, na siya nga pong magpaunawa, magpaintindi sa amin, maglagay sa aming mga puso ng mga katotohanan ito. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Naalala ko rin po, no? Meron din po tayo dyan na verse, no? Yan po ay nasa Exodus chapter 32 verse 1. Ang sabi po dyan, no, nang mainip ang mga tao sa tagal ni Moses na bumaba ng bundok, nagtipon sila kay Aaron at sinabi, igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin dahil hindi natin alam kung ano na ang nangyari kay Moses na naglabas sa atin sa Ehipto. Igawa mo kami ng Diyos. Kaya nga, sabi ko kanina, ang pagsamba ay para lang sa tunay na Diyos. Hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating Diyos. Hindi tayo pwedeng gumawa. Hindi tayo pwedeng gumawa ng Diyos na ating sasambahin kasi ito yung nangyari, no, sa bansang Israel nung hindi pa dumadating si Moses kasi pinatawag ng Panginoon si Moses. Doon sa bundok kinausap at nagtagal si Moses ng 40 gabi doon, 40 araw. Akala ng mga Israelita ay iniwan na sila ni Moses. Diyan makikita natin, may nagsuggest. Sabi niya kay Aaron, pwede ba igawa mo kami? Sabi nung, igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin. Pero anong sabi ng Panginoon sa Exodus chapter 32 verse 8? Napakadali, sabi riyan, napakadali nilang tumalikod sa mga itinuturo ko sa kanila. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang baka. Sinamba nila ito, naghandog ang mga Israelita sa Diyos-Diyos ang ito. Sinabing, ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto. So, ano po ang naging respond ng Panginoon? Nagalit po ang Panginoon. Nagalit po ang Panginoon. Kaya nga, hindi pwede. No, hindi pwede na tayo, gagawa tayo sa paraan natin, sa gusto natin. Hindi po. Ang Diyos po ay may sariling paraan kung paano po natin siya sasambahin. No? Kung paano po, hindi tayo pwede gumawa ng sarili, mga kapatid. Kaya nga, kung maalala nyo yung sabi ko, ano ba ang pagsamba? Ang pagsamba, sa Diyos lang yan. Hindi pwede angkinin ng sino man yan. Sa Diyos lang. No? Ang pagsamba, mga kapatid. Ngayon, ang ating pag-aaralan,
paano ang ating buhay ay magiging tunay na pagsamba. Paano ang ating mga buhay ay magiging tunay na pagsamba, mga kapatid. Balikan ko po, no, yung ating pong text. Ano po ang sabi roon? Sa Roma chapter 12, verse 1. Kaya nga, mga kapatid, nakikiusap po ko sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo, ulitin ko, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba. Ano po ang itinuturo ng Panginoon diyan? Ano po ba yung tunay na pagsamba na sinasabi ng Panginoon na gusto niya na makita sa atin bukod dito sa ginagawa natin, dito sa loob ng church, mga kapatid? Number 1 po, mga kapatid, may pagsusukong buhay. Ang tunay na pagsamba ay may pagsusuko ng kanyang buhay sa Panginoon, mga kapatid. Kusang loob, hindi napipilitan. Ang Diyos na ang hinahayaan niyang masunod sa buhay niya. Mga kapatid, ito yung gusto ng Panginoon na makita. Natutuwa ang Panginoon, sumasamba tayo sa lugar na ito. Natutuwa yan. Kalooban niya ng Panginoon. Pero pag tayo ay lumalabas, pag tayo ay kanya-kanya na sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad, may pagsamba pa bang nakikita ang Diyos sa buhay natin? Dahil sabi, naghahanap ang Diyos. Naghahanap ang Diyos. Bakit? Alam nyo, yung background noong John, mga kapatid, kausap ng Panginoong Yesus ang isang Samaritan woman. At sabi ng Samaritan woman, ang kanyang pananaw, sabi ng mga Hudyo, ang pagsamba ay ginagawa lang sa Jerusalem, nain doon ng templo. Ibig sabihin niya, lugar, yun yung alam niya na karapat dapat sambahin ng Panginoon. Pero alam niyo, nung dumating ang Panginoon, sabi niya, darating ang panahon. Ang Diyos ay naghahanap, hindi lamang sa lugar. Ang Diyos ay naghahanap ng sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Ano yung ibig sabihin nun? Ang Diyos ay naghahanap ng buhay na pagsamba. Yung buhay natin na sumasamba sa Panginoon, mga kapatid. Dapat ito'y bahagi, ito'y lifestyle. Hindi lang ito pag-awit, hindi lang ito pagkanta, pagsayaw. Gusto ng Panginoon, number 1, may pagsusuko tayo ng buhay sa Diyos. Pagsusuko ng buhay, mga kapatid. Unang napakahalagang dahilan, bakit tayo sasamba sa Panginoon? Ang sabi po dyan sa Roma chapter 12, verse 1, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang, sa maraming pagkakataon, kinaawaan tayo ng Diyos. Sabihin mo nga, kinaawaan ako ng Diyos. Bakit ibibigay natin ang pagsamba? Bakit ibibigay natin ang pagsusuko ng ating buhay sa Diyos? Dahil unang-una na, ang Diyos ang nagsuko ng kanyang buhay sa atin. Si Jesus ay namatay sa iyo at sa akin, mga kapatid. Kinahabagan tayo ng Diyos. Makasalanan tayo. Tayo ay papunta sa walang hanggang kapahamakan dahil sa kasalanan. Sabi sa salita ng Diyos, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Pero sa halip, naggalit kundi habag ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kinahabagan tayo ng Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon. Pinatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. At tayo ay iniligtas doon sa walang hanggang kapahamakan. Meron tayong buhay na walang hanggan. Meron tayong mga binago na buhay, mga kapatid. At dahil doon, mga kapatid, karapat dapat ang Diyos tumanggap ng pagsamba sa atin. Dahil sa kahabagan ng Panginoon sa iyo at sa akin. Alam nyo, kung sasabihin sa akin at sasabihin siya, karapat dapat ka ba? Karapat dapat ka ba na maligtas? Karapat, hindi po eh. Kung aking susukatin yung sarili ko, kinahabagan lang ako ng Panginoon. Ikaw ay kinahabagan din ng Panginoon. Lahat tayo. Kaya unang-una, mga kapatid, unang-una,
Ito yung dahilan, bakit tayo sumasamba, bakit nagsusuko tayo ng buhay sa Panginoon, mga kapatid. Naalala ko ang isang, nung ginagawa ko ang message na ito, naalala ko yung isang istorya, isang pangyayari sa ating bansa. Naalala, meron bang nakakaalam ng salitang hope, balahap? Hindi. Kasi nga, magandang example. Pero totoo. Ang hukbalahap, ang ibig sabihin niyan, hukbong bayan laban sa Hapon. Kaya lang, nung natapos na yung digmaan sa Hapon, itong grupo na ito ay nagkaroon ng pagre-rebelde sa gobyerno. Parang, sabihin natin, parang NPA, ganyan. At ang dahilan dyan ay dahil sa lupa, mga kapatid. Sipin nyo sila ay nagsimula 1946, umabot sila na 1954. Ganon. At lumalakas yung puwersa nila. Pero nung si Presidente Ramon Magsaysay ay naging Pangulo, no? Ito yung unang kanyang binigyan ng solusyon. Una, pinalakas niya muna yung kanyang sandatahang lakas. Pangalawa, sinabi niya sa hukbalhap, binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Sumuko kayo. At pag sumuko kayo, kayo ay makakapamuhay ng maayos. Kayo ay bibigyan ko ng kanya-kanyang sariling lupa na inyong ikabubuhay. Kasi kinausap ni Ramon Magsaysay si Luis Taruk, yung pinakapinuno. Nag-usap sila, ano ba ang problema nyo? Bakit kayo nagre-rebelde? At sinabi lahat ni Luis Taruk ang dahilan. At naintindihan naman ng presidente. Kaya sinabi niya, alam nyo, sumuko po talaga ang hukbalhak. Sumuko sila sa presidente si Ramon Magsaysay, mga kapatid. At dahil sa pagsuko nila, alam nyo, nabigyan sila ng amnestiya, nabigyan sila ng lupa na sasaka, at parang wala lang nangyari. Doon sa mga talagang walang napakabigat may ginawa. Binigyan niya ng pagkakataon, mga kapatid, dahil sumuko, mga kapatid. Alam nyo, ganoon din tayo eh. Ganoon din tayo. Deserve tayo doon sa kapahamakan. Pero ang sabi ng Panginoon, nagpunta ang Panginoon dito. Ano yung unang preaching ng Panginoon? Magsisi kayo. Parang sinabi ng Panginoon, alam ko kalagayan yung mga tao. Pero nagpunta ako dito para bigyan kayo ng panibagong pagkakataon. Pag sinabi magsisi, magbalik loob kayo sa akin. Ganoon ang nangyari sa buhay natin, mga kapatid. Nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon ng tagapagligtas, tayo ay nagsuko ng ating buhay. Tayo ba ay pinakulong ng Panginoon? Di ba? Pinatawad, pinalaya, inayos ng Diyos ang buhay natin. Nang nagsuko tayo ng ating buhay sa Panginoon. Pero meron pong kabaliktaran. Ito, alam ng lahat to. Yung gera ng Amerikano at ng Hapon. No? Yan 1941 to 1945. Ito yung tinatawag na World War II. Nagsimula yan sa Pearl Harbor nang inatake ng Hapon ang lugar ng Amerikano. Maraming winasak silang kagamitan ng Amerikano. Dahil doon nagkaroon ng gera. Naggera sila. At sa gera nila ay talagang unti-unti na. No? O nung una, medyo nakakalamang ang Hapon. Pero nung talagang naglaban na sila, unti-unti na, no, lumalamang na ang Amerikano. At sabi ng Amerikano, sumuko na kayo. Ang sabi ng Hapon, no? Sabi ng Hapon, yung salitang Hapon, alam niyo ba yung salitang Hapon?
O, tatagulogin ko na lang para maintindihan nyo. Sabi ng Hapon, hindi kami suko. Hindi kami suko. Laban kami, laban. Ayun. Alam niyo ginawa ng Amerikano? Nagpadala ng isang eroplano at nagbaksak ng atomic bomb. Saan? Sa Hiroshima at Nagasaki. Kala ko isang lugar lang yun. 2 lugar, 2 bayan. At alam nyo, bayan nyo na, kumbaga sabihin natin, Cavite City. Bumaksak yung isang atomic bomb. Alam nyo, nangyari sa tao, nag-disappear sa sobrang lakas ng bomba. Hindi na nakita yung mga katawan. Sabihin na, nagtalsikan, hindi na. Abo na agad. Sa lakas ng bomba na yon, mga kapatid. Hindi pa rin. Nagbaksak ulit doon sa Nagasaki. At after noon, sumuko ang Hapon, mga kapatid. Sumuko sila. Pero nakakalungkot, sumuko, may nangyaring hindi maganda. Nakita ko rito, mga kapatid, huwag na nating hintayin may mangyaring hindi maganda sa atin. Saka tayo magsusuko ng buhay. Malakas ka, bata ka, ay sumuko ka na sa Panginoon. Baka kung hindi mo na kaya, sabi mo, Lord, kailangan kita, hindi ka na nakakalakad. Hindi ka na nakakapagsalita. 50-50 ka na. Habang buhay, habang malakas, habang bata, suko natin yung buhay natin sa Panginoon. Mga kapatid, magsuko tayo ng buhay sa Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, una, may pagsusukong buhay. Pangalawa, ang sabi roon sa Roma 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyong kalooban ng Diyos kung anong mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa Kanya. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? May pagbabagong buhay. May pagsusuko, may pagbabagong buhay. Mga kapatid, walang mangyayaring pagbabago kung walang pagsusuko ng buhay. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Hindi pwede mangyari ang pagbabago kung walang pagsusuko. Gusto mo ng pagbabago? Pero ayaw mo magsuko ng buhay mo sa Panginoon? Parang imposible yan. Pero tayo, nagsuko ng buhay sa Panginoon, nakaranas ba tayo ng pagbabago? Yes. Diba? Nakaranas tayo magandang pagbabago sa buhay natin. Noon tayo ay nagdesisyon ng ating kusang loob. Kaya ang pagsusuko, kusang loob yan, hindi sa pilitan yan. Dahil ang Diyos, hindi namimilit. Umakatok pa nga siya bago siya pumasok sa buhay ng may buhay. Sabi ng salita ng Panginoon, nakatayo ko, tingnan nyo, kumakatok ako sa pintuan. Sino mang magbukas, sasalo ko, sasama sa Kanya. Yun ang ginawa ng Panginoon. Nung ang mga pinto ng buhay natin, binuksan natin sa Panginoon. Mga kapatid, si Jesus ba ang Panginoon mo? O si Jesus ay bisita lang ng buhay mo? Ano ba yung bisita? Oh yes, nakakapagpapasok tayo ng bisita sa loob ng ating bahay. Pero yung bisita may limitasyon. Hindi siya pwedeng pag pumasok ng bahay mo, pupunta ako ng kwarto, pupunta ako ng taas, pupunta ako ng gano'n. Anong gagawin mo sa bisita? Umalis ka na. Bakit? Kasi bisita ka lang. Bisita ka lang. Bubuksan mo yung rep, bubuksan mo yung gano'n. Bisita ka lang. Hindi pwedeng makialam ang bisita sa loob. Diyan ka lang. Pero kapag Panginoon ang pumasok, sabi ng Panginoon, akita ko daw, opo. May kukuhanin ako, opo. Kuhanin niyo na po. Panginoon siya. Panginoon ba siya?
o bisita pa rin hanggang ngayon sa buhay mo? Kasi, pag Panginoon, may pagbabagong mangyayari. Kasi pag pumasok siya sa buhay mo, aalisin niya lahat lang ng makakasama sa buhay mo. Aayusin niya yung buhay mo. So kaya nga, may pagbabago, mga kapatid. May pagbabagong buhay. No? Ano yung pagbabagong buhay? No? Buhay na handang magbago. Buhay na hindi na. Buhay na hindi na umaayon sa takbo ng mundong ito. Kaya nga sabi diyan, huwag ninyong tularan. Ano yung pagbabago? Ano yung pagsamba? Yung pagsamba, ang tunay na pagsamba, may pagbabago sa buhay. Yun ang totoong, tunay na pagsamba. Nakikita ng Panginoon yan. Ano yun? Sabi diyan, huwag ninyong tularan ang pag-uugali ng tao sa mundo. Hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos. Hayaan ninyo na baguhin kayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ni sa Galatia 2:20, ano ang sabi diyan? Sabi ni Paul, namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay sa akin sarili, kundi si Kristo na ang ipinamumuhay ko. Ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Pagsamba, mga kapatid, hindi na ako ang Panginoon na ang nabubuhay sa sarili ko. Tunay na pagsamba. Tunay na pagsusuko ng buhay sa Panginoon, mga kapatid. Kaya napakalaga. Kaya nga sinasabi na, hindi lang dito. Dapat nakikita ng Panginoon. Sa labas, may pagsamba siyang nakikita sa mga buhay natin, mga kapatid. Pag ba ang buhay natin ay naging pagsamba sa Panginoon, ano ang pwedeng mangyari? Sabi sa Mateo 6:33, kaya nga unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Mga kapatid, hindi tayo talo. Hindi ka talo pag nagsuko tayo ng buhay sa Panginoon. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, siya ang bahala. Siya ang bahala sa atin. Nung una, tayo ang una sa buhay. Tayo ang nasusunod. Tayo. Pero dahil nagsuko ka ng buhay sa Panginoon, sabi niyan, siya na ang una sa buhay mo ngayon. At dahil siya ang una sa buhay mo ngayon, sabi niyan, ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Ang sabi sa awit 37:25, hindi po napalagay diyan. Ito po ay sabi ni David. Sabi ni David, pakinggan niyo ito mga kapatid. Sabi ni David, bata ako at tumanda na ako. Wala akong nakitang matuwid na tao na pinabayaan ng Diyos. Mga kapatid, awit 37 verse 25, sabi ni David, bata pa ako, tumanda na ako, nakita ko ang matuwid, hindi pinabayaan ng Diyos, hindi sila namalimos. Mga kapatid, akala natin, magbabago lang ang buhay natin. Pag tayo nagkaroon ng magandang trabaho, okay yan. Pero alam nyo, huwag nyong kalimutan, ang Diyos ay nagbabago rin ng buhay ng tao. Pag nakita niya, ang buhay mo, ang buhay ko, naging totoong pagsamba. Napakahalaga na makita ng Panginoon yung buhay natin. Meron akong isang example. Ito ay si Noah, mga kapatid. Genesis chapter 6 verse 8 to 9. Sabi rito, pero
may isang tao na nakapagbigay lugod sa Panginoon. Siya ay si Noe. Ito ang saysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos. Siya lang ang namuhay ng matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. Ano ang background ng istorya niyan? Nang ang Panginoon ay tumingin sa lupa, nalungkot ang Panginoon. Wala na siyang makita mga tao. Ang mga tao, puro busy. No, nakakita roon sa Old Testament, sabi roon, sila ay mga makalaman. Sabi ko, ano ang ibig sabihin yan? Ano ang ibig sabihin ng sila ay makalaman? Alam niyo, pinaliwanag ng Panginoon. No, sabi niya, yung panahon ni Noah, ang mga tao, wala nang inatupag kundi ang mga sarili nila. Puro kasiyahan ang sarili nila. Puro yung sarili nila ang gusto nilang maging masaya. Wala na makita ang Diyos na mga tao na naghahanap sa Diyos. Ang mga tao na magbibigay ng oras sa Kanya. Nakita niya si Noah lang at ang pamilya niya. Kaya ang Panginoon nagpasya, gunawin ng mundo sa pamamagitan ng malaking baha. Pero nakita niya si Noah. Anong ginawa ni Noah? Anong ginawa ng Diyos kay Noah? Si Noah, iniligtas niya kasama ang pamilya niya, mga kapatid. Ano yung gusto ng Diyos na makita natin? Ano man ang nangyayari sa paligid natin, ano man yung hirap na meron, ano man yung mga sitwasyon, ano man yung mabibigat na problema na ating dadahanan, dahil nakikita ng Panginoon, may pagsamba ang buhay mo sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Poproteksyonan ka ng Diyos, ipoprovide ng Panginoon ang pangangailangan mo. Ganyan ang ginawa. Dahil sabi roon, isang tao, nakapagbigay sa Panginoon. Nalugod ang Panginoon sa kanya. Si Noah, bakit? Ano ba ang buhay ni Noah? Sabi niya, si Noah ay naging makadiyos sa panahon na napakasama ng kalagayan ng mundo. Kaya nga hindi pwede. Hindi pwede. Nakita natin, ang mundo, ganito na ang takbo ng mundo. Tayo aayon pa. Hindi. Pero kapatid, kahit ganyan ang takbo ng mundo, mga kapatid, pero ikaw, nagpapasya ka ng pagsusuko ng buhay mo, nagpapasya ka na ang Diyos ang sambahin mo, mga kapatid, kahit ganyan ang mangyayari, bahala ang Diyos sa atin. Bahala ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, mga kapatid. Mayroong proteksyon, may provision ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga napakahalaga ng buhay na may pagsamba. Pagsamba sa Panginoon. Kaya nga, sa ulitin ko, okay, nasamba tayo dito. Maganda yan. Natutuwa ang Panginoon dyan. Pero, kumusta pag nasa labas tayo? Kaya nga yung pagsamba, buhay yan. Buhay yan. Hindi yan every Sunday. Ang pagsamba ay lifestyle, mga kapatid. Lifestyle, ang pagsamba sa Panginoon. Ito yung hinahanap ng Panginoon sa panahon natin ngayon, mga kapatid. At kung ito ay makikita ng Panginoon sa buhay natin. Di ba? Ano yung narinig natin? Ang hirap ng panahon natin ngayon. Ang hirap ng buhay. Nagtataasan. Nagtataasan ang mga bilihin. Sa panahon ni Noah, tumaas ang matinding tubig. Tubig ang matindi. Pero anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Di ba? Sa kanyang pamilya. Provided. Lahat ng pagkain na kailangan nila andoon sa daong, mga kapatid. Safe sila doon, mga kapatid. Alam nyo, mayroong epekto ang ginagawa natin sa mga buhay natin, sa mga pamilya natin, mga kapatid. So yung ginagawa natin, pinipili natin maging maka-Diyos. Pinipili natin sumunod sa Diyos.
Alam nyo, hindi yan mawawala ng kabuluhan, mga kapatid. Kaya nga, ito yung nais ng Panginoon. Ipaalala sa atin ang nais ng Panginoon. Naghahanap ang Diyos ng tunay na pagsamba. Naghahanap ang Diyos, sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, hindi lamang sa lugar. Hindi lamang sa lugar. Gusto ng Panginoon ang mga buhay natin. Alam nyo, sabi sa salita ng Diyos, ang mata ng Diyos parot pa rito. No? Parot pa rito. Napatingin siya kay Kuya Nap. Sabi ng Diyos, oh, kakatuwa. Kakatuwa naman tong anak ko ito. Masaya ako sa buhay ng anak kong ito. Napatingin naman siya kay Pedro. Dito na lang, ayoko na magturo. Eto, napatingin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ay, naku po. Ano bang klaseng buhay itong ginagawa ng anak ko ito? Di ba? Alam nyo, alam ng Panginoon yung buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, kilalang kilala ka ng Diyos. Amen? So, ano yung challenge ng Panginoon? Ang buhay natin. Ang buhay natin. Huwag natin kalimutan. Hindi lang dito. Kahit saan man tayo. Ang buhay natin, nakikita ng Diyos. May pagsamba yung buhay natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. 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 Panginoon, salamat po sa napakahalagang paalala sa panahon namin ngayon, Panginoon. Lord, sinabi mo na sa iyong salita, sa mga huling panahon, magiging napakasama ng panahon, O Diyos. Sa huling panahon, nagiging masama rin ang mga pamumuhay ng tao, Panginoon. At sinasabi mo sa amin ngayon, kahit ganun pa man ang nangyayari sa paligid, kung pipiliin natin na patuloy ng ating buhay ay maialay natin sa Diyos bilang isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. At sa pamamagitan noon, tayo ay magiging totoong sumasamba sa Diyos. Ang Diyos ang bahala sa atin, mga kapatid. Salamat po. Patuloy na inaanyayahan namin ang banal mong Espiritu sa hapong ito to continue speak to us through this message. Speak personally, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Maging isang pagkakataong ito na, Lord, kamusta ang buhay ko sa iyo ngayon? Kamusta ang buhay ko kapag ako lang mag-isa? Kamusta ang buhay ko kapag ako ay nasa labas ng simbahan? Salamat po, Panginoon, sa isang napakahalagang paalala sa amin. Panginoon, ang dalangin ko po, Lord. Lord, ito po yung patuloy na maganap, matatag sa buhay po ng bawat isa sa amin, lalo na sa panahon ngayon, O God. At Lord, salamat. Hindi sayang yung buhay na binibigay namin sa inyo, sapagkat pinaalala mo sa amin na sinabi ni David, bata pa siya tumanda. Hindi niya nakita ang isang tao na matuwid ang buhay.
na pinabayaan po ninyo, Panginoon. Lord, salamat po. Lord, magsilbi itong apoy na magpapaalab po sa puso namin na kami, O Diyos, ay magdedesisyon na ang aming buhay ay magiging totoo at tunay na pagsamba sa iyong harapan. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen.